Sa isang maliit at tahimik na bayan na napapaligiran ng luntiang bukirin, may isang batang lalaki na nagngangalang Pipit. Hindi talaga Pipit ang kanyang pangalan, ngunit iyon ang tawag sa kanya ng lahat dahil ang kanyang boses ay kasing tamis at linaw ng huni ng isang munting ibon. Ngunit si Pipit ay lubhang mahiyain. Kumakanta lamang siya kapag mag-isa habang nag-aalaga ng maliit na bukid ng kanyang pamilya. Ang kanyang boses ay isang lihim na ibinabahagi lamang sa mga humahaging na dahon at sa malawak na kalangitan. Pangarap niyang ibahagi ang kanyang musika, ngunit laging pumipigil sa kanya ang takot na nagtatago sa kanyang magandang biyaya mula sa mundo. Isang hapon, isang kilalang musikero mula sa syudad ang napadaan sa bayan. Nasira ang kanyang sasakyan at habang naghihintay, narinig niya ang isang himig na dala ng hangin. Ito ay isang boses na napakadalisay, puno ng damdamin na nakapagpahinto sa kanya. Sinundan niya ang tunog at natagpuan si Pipit na kumakanta sa papalubog na araw. Agad na nalaman ng musikero na nakatagpo siya ng isang pambihirang talento. Inalok niya si Pipit ng pagkakataong sumali sa isang pambansang patimpalak sa pag-awit sa magulong syudad ng Maynila. Sa halo-halong takot at pag-asa, pumayag si Pipit. Ang syudad ay isang ibang mundo kumpara sa kanyang mapayapang tahanan. Ang matatayog na gusali, ang walang katapusang dami ng tao, at ang maniningning na mga ilaw ay nakalulula. Sa panahon ng kompetisyon, ang kanyang pagkamahiyain ay isang palaging laban. Sa likod ng entablado, nanginginig ang kanyang mga kamay at kumakabog ang kanyang puso. Ang ibang mga kalahok ay napakakumpiyansa, napakakinis. Pakiramdam niya ay maliit siya at wala sa lugar. Ngunit sa tuwing aakyat siya sa entablado at magsisimula na ang musika, ipipikit niya ang kanyang mga mata. Iisipin ang kanyang tahanan at kakanta na lang. Ang kanyang boses na puno ng tunay na puso ay bumihag sa lahat. Laban sa lahat ng inaasahan, nanalo si Pipit. Inalok siya ng isang record deal, katanyagan at isang buhay na hindi niya kailanman naisip. Sa isang saglit siya ay nasilaw. Ngunit habang nakatayo siya sa maningning na syudad, may napagtanto siya. Ang palakpakan ng libo-libo ay parang walang laman kumpara sa tahimik na kagalakan na nararamdaman niya kapag kumakanta sa kanyang bayan. Ang kanyang biyaya ay hindi para sa katanyagan, ito ay para sa koneksyon. Kaya gumawa si Pipit ng isang nakakagulat na pagpili. Umuwi siya nang ginamit niya ang kanyang premyo hindi para sa kanyang sarili, kundi para magtayo ng isang maliit na paaralan ng musika para sa mga bata sa kanyang komunidad. Hindi siya naging isang sikat na bituin sa buong mundo, ngunit naging mas mahalaga siya. Isang guro, isang kapitbahay at ang puso ng musika ng kanyang bayan. Natuklasan ni Pipit na ang pinakadakilang entablado ay hindi sa ilalim ng maniningning na mga ilaw, kundi doon mismo sa kanyang maliit na bayan, kung saan ang kanyang awit ay maaaring magdala ng kagalakan, pag-asa at inspirasyon sa mga taong pinakamamahal niya. Salamat sa panonood at huwag kalimutang mag-follow para sa mas marami pang nakaka-inspire na kwento.